Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 52 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang isang matinding laban sa mga Oni, biglang natuklasan ni Sogo Ayaka ang kanyang natatanging kakayahan, ang Silver World. Bagaman nalilito at nagtataka kung paano ito gamitin, pinilit niyang alamin ang kakayahan nito. Ang kapangyarihan ay nagpakita bilang isang pilak na bola, at habang sinusubukan niya ito, napagtanto niya na nagagawa niyang lumikha ng kahit anong sandata ayon sa kanyang kagustuhan. Habang ang pilak na bola ay nagbabago at naging isang sandata sa kanyang kamay, naisip ni Sogo kung ang kanyang natatanging kasanayan ay ang kakayahang bumuo ng kahit anong sandata na kailangan niya. Ginamit niya agad ito laban sa mga papalapit na halimaw, nadiskubre niyang ang mga sandata ay nag-aangkop sa laki at bigat depende sa kalaban na kanyang kinakaharap. Bagaman malalaki ang mga sandata, nananatili itong magaan ngunit makapangyarihan na nagbigay daan sa kanya upang mabilis na mapatay ang mga pinakamalalaking kalaban. Napansin din niyang pagkatapos ng bawat laban, ang sandata ay bumabalik sa orihinal na laki nito, tila umaangkop sa bawat laban. Habang nakikipaglaban, naalala ni Sogo ang mga aral ng kanyang lola tungkol sa Kiso Style, isang sining ng pakikipaglaban na nilikha para sa aktwal na labanan sa larangan. Itinuro ng kanyang lola na ang pagmaster sa estilong ito ay nangangahulugang kakayahang gumamit ng anumang sandata na mahahanap sa larangan, maging ito man ay sibat, espada, o kahit mga simpleng kagamitan tulad ng mga sibat na kawayan at karit. Ang alaalang ito ay tumulong kay Sogo na mapagtanto na ang kanyang kakayahang Silver World ay perpektong akma sa kanyang pagsasanay, nagbibigay daan sa kanya na lumikha ng anumang sandata na kinakailangan sa laban. Lalong tumapang si Sogo sa kanyang pag-atake sa mga halimaw. Patuloy na naglilikha at gumagamit ng iba't ibang sandata upang talunin sila. Pagkatapos ng laban, nagtungo sina Sogo, Minamino at iba pang kaklase patungo sa hilagang tarangkahan, umaasang makasama sa patuloy na laban. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila si Murota, na tila lubhang takot at hindi mapakali. Ibinahagi ni Murota ang nakapanlulumong balita na si Ikumi, isa sa kanilang mga kaklase, ay napatay ng isang halimaw. Kinain ng halimaw ang kalahati ng mukha ni Ikumi habang siya ay humihingi ng tulong nang siya ay napadaan. Inamin ni Murota na sa kanyang takot, iniwan niya si Ikumi at tumakbo palayo, sinasakal ng konsensya dahil hindi niya ito nailigtas. Labis na nabigla si Sogo sa balita. Ngunit bago niya ito maisip ng mabuti, ipinaliwanag ni Murota na iningatan sila ni Agito at ginabayan sila patungo sa ligtas na lugar bago harapin ang isang halimaw na tinatawag na Limb Monster. Hindi alam ni Murota kung buhay pa si Agito, na nagdagdag sa tensyon at takot na nararamdaman ng grupo. Sa kabila ng lumalalang kalagayan, tumanggi si Sogo na sumuko. Pinangangalaga ang muli niyang tipunin ang kanyang mga kaklase, hinihimok silang sumama sa laban sa hilagang tarangkahan, kung saan patuloy na lumalaban ang mga hukbo mula sa iba't ibang bansa. Naniniwala siyang kung malilinis nila ang mga halimaw sa paligid ng tarangkahan, maaaring makisama sila sa mga hukbo at baligtarin ang laban. Gayunpaman, ang banggitin ng isang nakakatakot na halimaw na may mukha ng tao ay nagdulot ng takot sa grupo. Nang makita ito ni Sogo, nakilala niya ang espada ni Beowulf na nakabaon sa nilalang. Ang pagtingin sa sandata ay nagpatibay ng kanyang loob habang inaalala ang sakripisyo ni Bansan sa pagbubukas ng daan para sa kanila. Determinado na igalang ang pagsisikap ni Beowulf at protektahan ang mga natitira pang buhay, gumawa ng matapang na desisyon si Sogo. Sinabi niya kay Murota at sa iba pang mga kasama na manatili at ipagtanggol ang kanilang sarili, habang haharapin niya ang mga halimaw na may mukha ng tao. Sa kabila ng napakaraming kalaban, tumanggi siyang sumuko. Idineklara na hindi siya titigil sa pakikipaglaban hanggang siya'y mamatay. Inaktiba niya muli ang kanyang Silver World at sumugod sa mga halimaw. Ang kanyang isip ay puno ng alaala ng mga sakripisyo ng kanyang mga kaibigan at ang pag-asa na mapalakas ang loob ng mga kasama niyang lumaban. Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa paligid.
na nakikita ang isang tao na humaharap sa tatlong malalakas na halimaw. Gayunpaman, nagawa ni Sogo na talunin sila, paliwanag na sila ay nasa mahina na kondisyon, kaya't nagawa niya itong tapusin. Habang hinihimok niya ang kanyang mga kaklase at ang natitirang mga sundalo na sumama sa kanya patungo sa hilagang tarangkahan, bigla na lang isang bagong hukbo ng mga halimaw ang dumating. Sa kabila ng pagod at dami ng kalaban, nanatiling matatag si Sogo. Handang ipagpatuloy ang laban, alam niyang kailangan niyang panatilihing buhay ang pag-asa para sa lahat ng umaasa sa kanya. At dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 52 ng Failure Frame. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.